si Kristo? Oo, si Kristo. Kaya nang si Kristo sa Judas, ang sabi, natakot si Michael kay Satanas. Ibig sabihin si Kristo natakot kay Satanas. Kaya ako po kanina kinakat, para may tig-isang tayo pa sila mamaya after lunch. Kaya lang tinuloy, pangatlong tayo na po ni Pastor Art, at pangalawa pa lang niya. So mangyayari, after ng question and answer, isang tayo pa, tapos question and answer, tsaka pa lang tayo magbe-break. Para maging fair naman po. Okay po ba? Thank you po. Okay, thank you po. Para mahina na yung palakpak nyo, no? Gutom na yata. Okay, anyway, okay po, tanong po. Ang paksa na pinirmahan niyo ay ang pagsamba at sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay unang araw ng Sanlinggo, Sunday, ayon sa Biblia at mga referensya. Ang tanong ko, Ginoong Perion, yon po bang mga binabanggit mo, si Mrs. White may nervous breakdown, investigative judgment ay wala sa Biblia, si Michael ay isang Kristo, yan po ba'y nasa paksa o wala? Ang paksang pipirmahan nyo ay patutunayan nyo linggo. Ang tanong, yun bang binabanggit nyo si Mrs. White ay mayroong nervous breakdown, maling hula, ang investigative judgment ay mali, yan po ba'y nasa paksa o wala? Napapaloob sa paksa yan. Dahil ang pinag-uusapan na yan sabat. At ang sabat pagtuturo ni Mrs. White. At pinapatunayan ng libro na sa Mrs. White nagkaroon ng nervous breakdown. Na yung kanyang nakikita, bawang bunga ng nasiraang utak. Susunod na tanong, mababasa ko ba sa paksa natin ngayon yung pangalan ni Mrs. White? Hindi yung pangalan, kundi ang paksa. Ang paksa ay sabat. Ang paksa ay tinuro ni Mrs. White. Kaya siya'y nasasangkot dito. Wala ka sa paksa. Wala ka sa paksa. Next question. May mababasa ka ba sa bagong tipan na inutos ng Kristo sa mga alagad ipangili ng linggo? Turo sa bagong tipan. Itinuro sa pamagitan ng apostol. Sa pamagitan ng halimbawa. Dahil nung panahon ng Kristyanismo, si Kristo nasa langit na. Nagsugo siya ng mga apostol para magturo. Ang tanong ko, hindi turo. Ang tanong ko, utos. Sa pamamagitan ng apostol, huwag kalilimutan ang pagkakatipon. Sa Hebreo 10:25. Ang tanong ko po, si Kristo, hindi mga alagad. Sa pamamagitan ng apostol, dahil yung pinasimulang ituro ni Kristo, itinuloy ng mga apostol. Okay, yan nga. Susunod na tanong. Papaano nakarating sa mga alagad ang utos ni Kristo? Sa pamagitan ng mga apostol. Sa paano nga nakarating yung utos sa mga apostol? Paano nakarating? Ipinahayag sa apostol. Okay, saan mo mababasa? Apostol. Ang tanong, saan mababasa yung pahayag ni Kristo sa mga apostol na ang linggo ay sabat? Anong tanong mo? Saan nyo mababasa sa Biblia na ipinahayag ni Kristo sa mga apostol na linggo ay sabat? Sa Efeso 3, ipinapahayag ng Diyos sa kanyang mga apostol ang mga hiwaga ang sabat, ha? ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag sa kanya ng banal na apostol at mga propeta. Ganon din sa Galacia. Sa Galacia 1, ang mga turo ni Pablo, hindi turo ng tao, hindi turo ng Diyos. Yan ba sa binasa mong talata, may binanggit bang sabat ay linggo o wala? Yan sa binasa mong talata. Hindi ko maintindihan. Diyan ba sa binasa mong talata, may mababasa ka bang sinabi ni Kristo na ang linggo ay sabat? Dito, yung hindi alam ng tao, ipinahayag sa mga apostol. Hindi mo alam yon dahil wala kayong apostol. Sa makatuwid, makakaalam lang yon nung may apostol. Sa makatuwid, buhay na apostol. Sa makatuwid, wala yung salitang sabat sa binasa mo. Wala yung salitang
Sabat sa binasa mo? Hindi ko maintindihan. Wala. Walang ano? Wala yung salitang Sabat. Walang sabat dito. Wala. Wala. Ang sabat, ang buong karunungan ng Diyos napapaloob dito. Asan nga? Asan? Pahayag ng Diyos yan eh. Ang pahayag. Hindi, ang tanong nga natin, nasan? Yung salitang Sabat sa binasa mong talata. Nasan yung salitang Sabat? Ang sabat, linggo. ang sabat nga sa panahon ng mga apostol, hindi na binabanggit dahil yan ay pinalipas na. Hindi na itinuturo ng mga apostol. Dahil sabi ni Pablo, pinalipas, ipinako sa krus. Sa makatwid, kung hindi binabanggit na ang Sabat na Sabado sa mga apostol, hindi rin binanggit na ang linggo ay Sabat. Sapagkat ang linggo, ginagawa na nila. Hindi na ituturo yung ginagawa na. Ay ang sabat, ipinako sa krus. Kaya nga po, ang Last sabi ni, question. ni Jesus sa Mateo 5:17, binasa nyo, naparito ako upang tuparin ang kautusan, hindi upang sirain. Ginanap na yun ni Kristo sa krus. Nang maganap ni Kristo, lipas Okay. na. Sa makatwid, nung ito ay ipako ni Kristo sa krus, sinira niya ang kautusan. Tinupad. Tinupad. At nang matupad, lipas na. Okay, salamat po sa dalawang Ginoo. Time na, time na, time na. At marami tayong natutunan doon, mga kasama. At ngayon naman po, ay bibigyan natin ng 30 minutes si Brother Art. After ng Brother Ronald, after that ay 5 minutong question and answer. At yung hinihintay natin break, doon pa lang ha. Kaya tayo po ay makinig, mga kapatid. Okay po. Mag-start na po ako. Okay, thank you very much. Nagkakasiyahan po tayo. Start na po ba? Okay. Nagtataka po ako sa aking kausap na si Ginoong Periol, sapagkat yung kanyang huling tayo na narinig po ninyo ay halos po inubos niya sa paninira at pagbatikos sa pangingili ng sabat. Hindi naman ho yun papel niya ngayon. Ang papel niya, patunayan ng linggo. So ano lamang po ibig sabihin? Wala po siyang mapatunayan. Kung talagang ikay may patutunayan, bakit mas malamang, mas marami kang sinasabing laban sa sabat kaysa patunayan ng linggo? At naniniwala mga kababayan na ito pong ating Ginoong Periol ay meron din siyang kopya ng paksa mamayang hapon. Ang paksa po mamayang hapon ay ito: ang pagsamba at sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay Sabado ayon sa Biblia at mga referensya. Kaya kailan ko po patutunayan na si Kristo at ang mga alagad ng hilid ng Sabado? Mamaya pa. Sumusunod lamang po ako sa paksa dahil ang mga tunay na anak ng Diyos masunurin. Kaya hindi ho natin siya masisi kung bakit binatikos niya yung si Mrs. White ay merong nervous disorder and everything. Actually, binanggit niyo yung Pentecost. Noong ang mga unang alagad ng Pentecostes ay nagsalita sila sa iba't ibang wika, anong sabi ng mga kumakalaban? Mga lasing yan. Kaya hindi ko nakapagtataka kung bakit sila po ay ganon ang paninira kay Mrs. White. Yun po, mga kalaban ng Diyos, palaging nagsasabi ng kasiraan. Yan. So, wala na po siya sa paksa at ayoko pong sundin yung style niya. Dahil tayo po hindi nauubusan ng maraming patutuo na ang linggo po ay hindi sa Diyos. Marami pa ho sana akong itatanong. Gusto ko pong i-elaborate yung nandito po sa Mateo, sa 5:17. Ang sabi po, huwag ninyong isipin, ang nagsasalita po rito ang ating Panginoon. Huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.
Ngayon, ang katwiran po na narinig ko sa aking katunggali, ang pagtupad daw, ang ginawa daw ni Kristo na pagkapako sa krus ng kautusan at Sabat, yun daw po ay tinatawag na pagtupad. Yun nga po ba ay pagtupad? Yun po ba ay pagtupad? O yun po ay pagsisira ng kautusan? Ayon po sa Efeso, talatang 2:15, ito po ang sinasabi, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas ng palatuntunan. Ceremonial law po ito. Anong sabi po? Na inalis, pag inalis, tinupad o sinira? Sinira. Kaya pagka inalis at ipinako sa cross, sinira. Hindi ho pag-aayos yun. Biruin nyo, ang sabi ni Kristo, huwag ninyong isipin na naparito para sirain. Ay ang ginawa ng ating katunggali, hindi lang iniisip na si Kristo ay nagsira, tinuro pa. Nakakalungkot mga kapatid. Kanina, lumalabas para sa aking katunggali, si Jesucristo hindi galing sa Diyos. Sapagkat hindi daw nanginay ng Sabat. At yun ang mangyayari sa kanyang argumento. Paniwala niya hanggang ngayon, si Kristo hindi nangili ng Sabat. Kaya, ayon sa kanyang talatang ginamit mismo, hindi galing sa Diyos si Kristo. Aba! Una, medyo pinatawad ko pa siya ron. Biruin mo, mangangaral kang Kristiyano, sasabihin mo si Kristo, hindi galing sa Diyos. Pag hindi galing sa Diyos, kanino galing? Kaya sa Diablo, galing yon. Ngayon, etong pangalawa, sabi niya, hindi na galing sa Diyos si Kristo, sinira pa ang kautusan. Nakapagtataka po lamang. Nagtataka lamang po ako, bakit may mga Kristiyanong ganon? Imbis na sabihin at kampihan ang ating Panginoong Kristo, ay nilalabanan pa. Anong sabi ni Kristo? Ituloy ho natin sa 18. Ito hindi ho niya tinuloy. Ang sabi po ni Kristo, sapagkat katotohanan ang sinasabi sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa sa isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Ang tanong, tatanungin ko sana si Ginoong Periol. Ginoong Periol, nawala na ba ang langit at ang lupa? Nawala na ba ang langit at ang lupa? Siguro naman, very obvious kahit sino, hindi pa nawala ang langit at ang lupa. Kaya sa makatwid, ito dapat ay nagpapatuloy. Bakit nawala na sa kanila? Hindi naman ako naniniwala, nawala silang langit at lupa. Ayan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ako'y naniniwala na si Kristo ay nangilin, sapagkat doon ako humahawak sa argumento niya kanina na ang pangingilin ng linggo ay nagsimula noong Pentecostes 30 AD. Sa makatwid, si Kristo nabuhay before 30 AD. Sa makatwid, bago dumating ang linggo, ayon sa kanilang paniwala, ay Sabat ang pinangingilin. Kaya lang, sa paksa niya, itong mismong linggo ay pagsamba at Sabat. Tinanong ko siya, may nabasa ka ba sa Biblia? Na si Kristo, iniutos niya sa bagong tipan na ang mga Kristiyano ay mangilin ng linggo. Wala pong nabasa. Wala pong nabasa. At yung challenge na yan, pagbibigyan pa natin siya, meron pa tayo mamayang hapon, at marami ka pang pagkakataon, aking Ginoong katunggali, at bibigyan pa kita ng maraming pagkakataon, basahin mo na inutos ni Kristo. Kaya lang, nakakalungkot, sabi niya, hindi na daw kailangang banggitin. Kung hindi ho binanggit, papaano na ipahayag ni Kristo sa mga apostol yung sinasabi mong linggo ay Sabat? Saan mo nabasa yon? Na si Kristo nagpahayag na ang linggo ay Sabat sa mga apostol, na sa Biblia. Wala ho naman siya nabasa. Binasa niya malayo sa aking tanong. Kaya wala hong nabasa. Sa makatuwid, yung kanyang sinasabi na ipinahayag ni Kristo sa mga apostol. Paano mo nalaman? Siyempre, para malaman mong may ipinahayag, it's either narinig mo o nabasa mo. Ang tanong, narinig mo bang nagsalita si Kristo? Sabi mo, siyempre hindi. Dahil hindi ikaw yung apostol ngayon.
Ang sasabi mo dapat, may nabasa. Kaya ang tanong ko, may nabasa ka ba na ipinahayag ni Kristo sa mga apostol na ang linggo ay dapat ipangilin? Wala pong nabasa. Kaya wala po, nakakalungkot. Ang nakakalungkot nga po, napansin ko po, mas marami siyang binasang mga referensya na labas sa Biblia kaysa basahin patotoo sa Biblia mismo. Wala naman pong masama sa paggamit ng referensya. Ito po sa aming usapan yan. Kaya lang dapat, yung mga referensyang binabasa mo, dapat kasang-ayon sa Biblia. Kaya kahit basahin nyo dyan, sila Ignacio, sila Clement of Alexandria, sila Justin Martyr, mga church fathers, pag tambak-tambakin mong basahin yan, ang tanong, nasa Biblia ba yung kanilang sinasabi? Wala! Kaya ang atin pong batayan ay Biblia. Yan nga po ang ating inuuna yung Biblia. Oo. Okay, siya maliwanag mga kapatid. Kaya si Kristo, mamaya patutunayan ko sa inyo na siya ay nangilin ng Sabat. Wala, sa aking paglilista, napansin ko ngayon lang mga kapatid, na halos ng mga punto na kanyang sinasabi ay mga tanong niya at paninira sa Sabadista. Para bang lumalabas na yung paksa dapat mamayang hapon ay gusto niyang ilabas ko na ngayon. Hindi ko humasisi ang aking katunggali, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Siguro lahat ng mga bala niya para mamayang hapon, nilabas na niya. Dahil naubusan ng patotoo na ang linggo ay ang Sabat. Yan ang malungkot na pangyayari, mga kaibigan. At alam ko na ito'y nakakalungkot. Kaya, anong gagawin ko, mga kapatid? Puro mga paninira sa Sabadista ang kanyang binasa. Sasagutin ko ba ito? Pag sinagot ko ito, ako ang lumalabas na affirmative sa umagang ito. At mamaya, ako dapat ang affirmative. Kaya bilang pagsunod sa atin pong patakaran, sa debate, ako po ay magbabasa ng iba pang mga patotoo na magpapatunay na wala nga po talagang patotoo ang linggo. Bakit po ba nagkaroon ng pangingili ng linggo? Ito po, unang-una, meron pong mga factors. Ang factors po, bakit po naging linggo, ay sapagkat nagkaroon noong bandang 2nd century, mga kapatid, nung tinatawag nating anti-Jewish repression, o yung tinatawag na paglaban sa mga Hudyo. Noong 135 AD, nung ang emperor na si Hadrian ay iban niya ang relihiyong Hudyo sa kanyang imperyo, ano nangyari sa mga Hudyo? Pinagbawal niya ang pagsamba ng mga Hudyo sa sinagoga. Pinagbawal niya ang pagsamba ng mga Hudyo saan? Sa kanilang mga templo. At pinagbawal niya ang pangingili ng Sabat. Kaya ano ngayon ang mangyayari? Dahil ang mga Kristiyano po, nung unang siglo, ay sila po ay sumamba sa sinagoga kasama ng mga Hudyo, ay sila po ay para hindi madamay at mapagkamalang mga Hudyo, ang ginawa nila, they develop yung tinatawag nating Sunday keeping. At yan pong lahat na binabasa niya, Sunday keeping and everything, yan po ay katuparan lamang ng hula na binasa natin kanina sa Daniel 7:25 na anong sabi? Na isang kapangyarihan nagmumula sa Roma, ang sabing ganon ay iisiping baguhin ang kautusan at ang kapanahunan. Kaya, pagka kayo po ay hindi na nangingili ng araw ng Sabat ngayon sa panahong ito, kayo po ay tumutupad sa masamang hula na yon ng Biblia, sapagkat kailanman ang salita ng Diyos, sabi ni Kristo, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan, ako'y naparito upang tuparin. Sa English po ay fulfill. Yan, tutuparin niya. Kaya nga, wala ho siyang sinasabing masama tungkol sa Sabat. Sabi nga niya dito sa Mateo 12:12, mga kapatid, ano sabi niya? Ang sabi niya rito, gaano pa ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa, kaya matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ayan, tinutuwid niya yung mga maling paratang at mga maling paraan.
ng mga Hudyo sa kanilang paniniwala. Kaya kaya tinatanong niya ako kanina, bakit ang mga Hudyo, ang mga Pariseo ay hindi katulad ni Kristo? Alam niyo kung bakit? Pagka sinabi ninyong si Kristo ay hindi nangili ng Sabat at nilabag niya ang Sabat, kayo po ay magiging kakampi ng mga Pariseo. Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Tayo po ba ipapanig sa Pariseo o hindi? Sa Mateo 5:20, anong sabi ng Panginoon? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa mga katwiran ng iskriba at mga Pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, hindi pala kayo pupunta sa langit kung tutularan nyo ang katwiran ng mga Pariseo. Ano uli ang katwiran ng mga Pariseo? Sabi nila, si Kristo ay hindi galing sa Diyos. At ilan sa mga Pariseo nagsasabi, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Pagka pinaniwalaan nyo to, kayo po ay hindi humihigit sa katwiran ng mga Pariseo. Sa mga kapatid, kayo po ay hindi aakyat sa langit. Yan ang masakit at mapait na karanasan dyan sa bagay na yan. Kaya mga kapatid, yan po ay nakakalungkot. In summary, gusto ko po magbigay ng summary dito. Meron akong ilang mga katunayan, mga argumento na magpapatunay talaga ang linggo ay hindi sa Diyos. Una, ayon sa Biblia, ang unang-una na ginawa ng Diyos ay ang magtrabaho sa araw ng linggo. Kung babasahin nyo ang creation account sa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 5, anong nangyari? On the first day, God created the light. First day, yun yung linggo, ang Diyos nagtrabaho. Pero ayon sa 2:3, nung ikapito, siya ay nagpahinga. Yan. Pangalawa, sa 10 utos ng Diyos, sinasabi ng unang 6 na araw ng sanlinggo, kasama po doon ang linggo hanggang Biyernes, are work days. Ito'y working days, regular working days po ang linggo, hindi po tinuring sa Biblia na banal na araw. Pagka pinalitan po ninyo ang ikapitong araw ng Sabat to linggo, nababago na po ang kahulugan. Alam niyo ibig ko sabihin? Subukan niyo sa sarili niyo, mga kapatid. Kayo, alam niyo kung kailan ang birthday niyo. Kailan kayo pinanganak. Halimbawa ako, September 27 birthday ko. Ano kaya palitan ko, gawin kong September 28? Oo, nabago ko ang araw. Maaring baguhin ko ang oras. Pero yung araw nung talagang ako'y sa simula, kung kailan pinanganak, talagang September 27, nung ako'y lumabas sa tiyan ng aking ina, hindi ko na mababago yon. Dahil hindi na ako may sosoli pa sa tiyan ng aking ina at muling ipapanganak. Sa ganun ding paraan, mga kapatid, kahit magtagumpay kayong palitan ang araw ng Sabado to Sunday, ayon sa kapangyarihan ng kapapahan, ito po ay hindi na mababago yung creation week na naganap na noon, libu-libong taon, na kung saan unang araw, ikalawang araw, 3, 4, 5, 6, at ikapito, nagpahinga ang Diyos. Yan. Mga kaibigan, nakakalungkot sapagkat gusto ko sana itanong kanina kay Ginoong Perion, meron ba kayong mababasa sa aming mga aklat na magsasabi na ang mga Katoliko ay sa demonyo? Wala po. Salita lang ho ni Ginoong Perion yun. Paratang lang niya yun. Wala ho kaming sasabihin Katoliko sa demonyo. Pag sinabi nyo sa Katoliko sa demonyo, ang tinutukoy nyo mga individual na Katoliko, hindi ho kami naniniwala noon. Mahal kayo ng Diyos. Ang sa demonyong sinasabi po ay yung maling aral. Yan. Mga maling aral na dapat nating baguhin. Kasama na nga po dyan yung maling aral ng pangingili ng linggo na binago ng Papa. Yan ay sa demonyo sapagkat hindi yan utos ng Diyos. Kasi nga wala kang ang mabasang utos na inutos ni Kristo ang linggo. Wala talagang mababasa. Kaya nakakalungkot yan, Ginoong Perion. Ano pa? Ang mababasa natin dito, ano pang mga patutuo? Meron pa hong patutuo. The Bible contains no command of God making Sunday holy. Wala talaga yan. Wala rin tayong mababasa na sinabi ni Kristo na siya ay nangilin ng linggo. Wala.
ni yung salitang linggo nga at unang araw ng siyang linggo, hindi man lang lumabas sa kanyang bibig. Tingnan nyo, pag uwi nyo sa bahay, buksan nyo yung inyong Bible Concordance. Tingnan nyo yung first day of the week. Tingnan nyo, lalabas na 8 times, lumabas yan sa Bagong Tipan. 8 beses. Doon sa 8 beses na lumabas, yung unang araw ng Sanlinggo sa Bagong Tipan, tingnan nyo kung sino ang nagsalita. Ni isa ron, hindi binanggit ni Kristo. Kaya paano nyo sasabihin kay Kristo nang galing ang pangingili ng linggo? E ni mismong salitang unang araw ng Sanlinggo o linggo, hindi man lang lumabas sa bibig niya. Kaya talagang inamin sa atin ni Ginoong Ferriol na hindi na binabanggit. Aminado siya ron na talaga walang binabanggit. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Alam ko naman na ito ay pag-aaral at hindi po natin dapat masyadong itong didibdibin. Huwag tayo masyadong emotional. Ano? Ayun. Tapos, meron siyang sinabi, sorry po, ito'y gusto kong patulan. Yung kanyang binabasa na paninira, meron siyang hawak na aklat na kulay orange dyan, no? Yung 4 major cults. Ito'y isinulat ni Anthony Huekema. Ako po'y meron din yan. Si Anthony Huekema, siya po ay laban. Ang paniwala niya sa Adventist ay mga kulto. Ngayon, bakit gagamitin mong referensya yung mga taong laban sa amin? Bakit hindi mo basahin yung aklat na lumalaban sa amin, na aklat namin? Eh, siyempre, walang sasabing mabuti yung aklat ng taong laban sa Sabadista. Oh. Yan ang tinatawag nating bias. Pero may babasahin ho ako sa inyo. Kung meron ho kayo sa inyong library na yung pamagat Kingdom of the Cults na isinulat po ni Walter Martin. Siya po ay isang eksperto sa mga kulto. Ay makikita nyo po doon sa Kingdom of the Cults, yung revised edition, ni-reply niya, sinagot niya yung aklat na pinagbabatayan kanina ni Ginoong Ferriol, yung kay Anthony Huekema. Sinagot niya yun, ni-refute ni Walter Martin yon. At si Walter Martin, hindi po siya Sabadista. Isa siyang Baptist. Oh, isa siyang Baptist na expert sa mga kulto. Kaya sabi niya, sinagot niya yung points ni Anthony Huekema. Kaya yung mga librong binasa mo, laban sa amin, bagsak na po yan. Baliwala po yan. Kung tayo po ay talagang makatotohanan, ay ito po, si Walter Martin mismo. Si Walter Martin, isang Baptist scholar na expert. Ano sabi niya tungkol sa Seventh-day Adventist? Dito po sa aklat na The Truth About Seventh-day Adventism. Yan naman si Anthony Huekema, hindi naman pumunta yon sa aming headquarters sa Amerika para pag-aralan ng Adventist. Samantalang ito na Baptist writer, pumunta pa talaga ng Amerika. Within 2 years, tinulungan siya ng mga scholars namin, nakipag-usap siya at nakipagkatwiran. Ano ang naging conclusion niya? Ang sabi ni Walter Martin sa aklat na ito, as the result of our studies of Seventh-day Adventism, Walter Martin and I reached the conclusion that Seventh-day Adventists are a truly Christian group rather than a Christian cult. Yan. Kasama niya rito pala si Donald Grain Barnhouse. Dalawa sila. Sabi niya rito, the Holy Spirit bore witness to our spirit that these men are godly, sincere, Christ-centered, Bible-loving Christians. Oh. Mas paniniwalaan ko to dahil ito mismo, siya mismo pumunta sa headquarters ng Adventist. Si Huekema, hindi. Ni anino niya, hindi ata nakita doon sa headquarters ng Adventist. Kaya bias yung kanyang sinasabi against Seventh-day Adventist at nakakalungkot, yun naman ang ginamit nyo. Oh. Okay? Kaya mga kapatid, ano natin po yan, pag-iingatan natin yung mga sinasabi nila sapagkat kung hindi ho natin alam at hindi ho natin pag-aaralan, ay madadaya po tayo. Kaya yung kung atin pong uulitin, meron din siyang sinabi na dito, sa isang banda rito, sabi niya, kay Mrs. White lang daw galing yung ating paniniwalang Sabat. Dahil sa kanyang panaginip, may pangitain. Ito'y sinasagot ko na kasi wala naman siyang punto na tinayo eh. Kaya pasensya na kayo. Wala na ho siyang puntong itinayo na itatayo niya sa kanyang panig. Kaya
yung pinupulot ko na lang, yung mga sinasabi niyang konti. Ha? Sabi niya, galing daw yun sa turo ni Mrs. White na ang Sabat daw po ay sign. Galing nga po ba kay Mrs. White ang turo? Hindi po kami ganon, mga kapatid at mga kaibigan. Ang mga Sadradista po, bago po kumonsulta kay Mrs. White, ay Biblia at Biblia muna ang aming binabasa. Sapagkat sa amin po ang paniniwala, ang Biblia po, kahit mismo si Mrs. White, sinasabi niya, the Bible and the Bible alone must be the only true test of faith and practice. Hindi niya sinabi yung kanyang writings, ang test and doctrines. Doon natin ibabata yung doctrines. Wala ko kanyang ganong doktrina. Kung gusto niyong pag-aralan pa ang maraming Adventist, wag ho kayong makikinig doon sa naninira sa amin. Kaya inaanyayahan ko, libreng pag-aaral ng Biblia. Tuturuan namin po kayo. Ngayon, binanggit niya si Canwright. Si D.M. Canwright na, keso daw si D.M. Canwright ay tinatawag na tumalikod sa Adventista, tatanungin ko sana siya. Nung si Canwright po ay nagsalita tungkol sa laban sa Sabat, ay hindi nyo ba nalalaman na itong si Canwright ay isa lamang mangangaral at hindi isang historiador? Kasi mismo si Canwright, sabi niya rito, nung siya ay sa isang aklat na reply to Canwright, kasi yung binasa nila, yung tinatawag na aklat na Seventh-day Adventism Renounced. Yan. Iyon ay sulat ni D.M. Canwright na tumalikod sa Adventista. Mga kapatid, kung si Judas Iscariote ang apostol, nakita at nahawakan mismo si Kristo'y tumalikod. Si Canwright pa kaya? Kaya hindi ho ako magtataka may tumatalikod ho sa amin. Kaya wala rin hong punto ron ang ating katunggali. Porque ba tumalikod? Mali na ka? Hindi po. Di mali na pala si Kristo. Nung tumalikod si Judas, naging 11, may pumalit. At hindi ko nasasabihin kung sino yung pumalit. Wala sa paksa. Susunod, kung gusto nyo, paksain natin yan. Andito yon sa Pilipinas. Sabi ni Canwright, all church historians agree that the Jewish Christians continued to observe the seventh day, even for some time after the fall of Jerusalem, as we have seen. Si Canwright mismo, hindi bilang mangangaral, naniniwala siya na ang mga historians naniniwala na ang mga Kristiyano ay nangingili ng araw ng Sabat hanggang 70 AD, patuloy. Yan. So, mamaya na natin i-elaborate ng malawak yan. Mas marami kayong matututunan mamaya, mga kapatid. Sa aking 3 tayo, hindi ho ako kakapusin. Marami po akong sasabihin sa inyo sa katotohanan tungkol sa Sabat na gustong marinig ng aking katunggali. Yan po ang aking pong masasabi. Isa pa, gusto ko na maliwanagan din ng ating katunggali na yung sinasabi ho nating mga referensya rito na ginagamit. For example, may babasahin po ako rito. Ito po'y galing kay Cardinal Gibbons na ang aklat po ay The Faith of Our Fathers. Nung edition 1892 sa page 3, ito po ay sinulat ng isang pare. Anong sabi niya? You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Kaya pala walang nabasa si Ginoong Periol. Kaya pala wala siyang nabasa si Ginoong Periol hanggang sa kanyang pangatlong tindig. Dahil yun mismo sabi ng paring ito, basahin mo man ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis, wala kang makikita na inuutusan ng pangingilin ng linggo. Kaya hindi na po ako nagtataka kung bakit hanggang sa pangatlong tayo niya ay wala siyang nabasa. Ayan. Kung natatandaan nyo, may challenge ako kanina pa sa unang tayo niya na bumasa siya na inutos ni Kristo, ni lumabas man lang sa bibig niya 1 beses, na sa 8 beses binanggit yung unang araw ng Sanlinggo sa Bagong Tipan ay galing mismo sa bibig ni Kristo. Wala po. Sa makatuwid, hindi po napatunayan ang paksa at wala sa Biblia na ang linggo po ay tinawag na Sabat.
Yan, ang dapat nating tatanda. 1 minute na lang. Okay? Kaya nga po, dito, may babasahin pa akong isa. Ito po ay galing sa the New York Weekly Tribune noong May 24, 1900. Is there no express commandment for observing the first day of the week as Sabbath instead of seventh day? None. Neither Christ nor His apostle nor the first Christian celebrated the first day of the week. Kaya ako pag bumasa ng mga referensya, kasang-ayon ng Biblia. Yan. Kaso, dito sa ating katunggali, yung mga referensya niya, mas marami kaysa sa Biblia. Kaya kahit isang tambak natin dito yan, dapat ayon sa Biblia. Hindi ayon sa Biblia, yung mga binasa niya. Kaya, wala pong puntos. Kaya yun. Kaya, nagpapasalamat ako sa inyo mga tagapakinig. 1 minuto na lang ako. At magtatanong na po sila. Brother Ronald, at pwede na po natin simulan. Nakangiti sa akin si Pastor eh. Parang sabi niya pagkatapos ng tanungan ay mag-break na. Sige pa. Mr. Moderator, hilingin ko lang sana na ating ipatupad itong sabi na pag kategorikal ang tanong, kategorikal ang sagot. Pwede ba? Dahil maiksi lang ang panahon eh. Okay. Sige po. Mr. Ubedos, napapansin ko palagi kang nalulungkot. Palagi mong sinasabi na nalulungkot ka. Kasi hindi kayo sumasagot. Sapagkat ang binabasa ko sabi mo, laban sa inyo. Ngayon babasa ako ng inyong sulat. Ang tanong ko ito. Ano bang babasahin niyo dyan? Naniniwala ka ba, Mr. Ubedos? Sige po. Sa sulat ni Mrs. White dito sa Great Controversy. Praise the Lord, praise the Lord. Naniniwala ka ba sa kanyang sulat na sabi niya, the representative of Satan is the Bishop of Rome. Naniniwala ka ba dyan? The representative of Satan Ay the Bishop of Rome. the Bishop of Rome. Wala ho siyang binanggit na pangalan. Ito, the Bishop of Rome is the Sino ang Bishop title. of Rome? Sino ho? The Bishop of Rome is the title. Sino nga po? Whoever occupies that title Anong pangalan is nga? referred to. May binanggit bang pangalan? Titulo yun. May binanggit bang Ang pangalan? may ganitong titulo. Gusto ko lang Okay. i-moderate. Mayroon bang Ulit, binanggit si Mrs. White na another pangalan? question. Another question. May pangalan bang binanggit Another si Mrs. White? question. Ha? Naniniwala. Ang obispo sa Roma, ang Papa. So, hindi personal. Titulo. O titulo, hindi individual. Sa makatwid, ang paniwala ninyo, So, ang yan- Papa, representative ni Satan. O sino nga yung sa makatwid, yan ay tinatawag Okay, next question. kapangyarihan, hindi Next individual. question. Next question. O sige. Okay. Mr. Obido, Opo. naniniwala ka ba sa Acts 20 verse 7 na Opo. babasahin ko? Ano pong babasahin Ang niyo? sabi, on the first day of the week, we meet to worship. Sa unang araw ng isang linggo, kami nagkatipon para sumamba. Naniniwala ka ba dyan? Naniniwala po ako. Oo lang o hindi? Diwa. Oo, hindi. Oo, hindi. Next question. Sandali, hindi pa ako tapos. Oo, hindi. Sumagot ka lang. Ang 30 binasa niya, seconds lang. hindi pa ako tapos. Ang binasa nyo ay translation. Naniniwala ka ba Ang dyan? binasa nyo ay paraphrase. Paraphrase. Ang babasahin ko, literal translation. Wala po doon yung worship. Ito sa Greek. Greek Bible. Hindi ito panahon ng pagpapaliwanag niya. Eh, tinatanong nyo ako eh. Sa Isagot Greek lang. Bible, wala po yung Ito ang tanong. worship. Ang sunod na tanong. Sagutin niyo muna. Ito ang sunod na tanong. Sabi mo, Ah. ang iglesia sa unang dantaon, sumasamba sa sinagoga kasama ng mga Hudyo. May mababasa ka bang talata? Na, Sige po, Na ang brother. Kristiyano sa unang siglo ay sumamba sa sinagoga. May talata ba? okay. Yan, meron po ako mababasa. Basahin lang. Paano pag nabasa ko? Talo ka na, Ginoong Periol. Basahin lang. Oh, hindi mo malaman kung saan ang babasahin mo. Paano nga pagka nabasa ko? Basahin mo. Ang Kristiyano, sumamba sa sinagoga. Basahin mo. Talo ka Basahin na. mo. Basahin natin. Sige. Talo na ako kayo. Basahin mo. Pag nabasa ko, talo na kayo. Basahin mo. Kaya nga. Basahin mo.
Wala kang mababasa. Kaya lang, ang kondisyon, pagka binasa Maraming ko, salita eh. aaminin Naubos ang mo, tanong ko. talo na kayo. Basahin mo lang. Bible. Sa Bible. Sandali. Pakibasa na po, pakibasa. Pagka binasa ko, Ginoong Peryon, aaminin nyo, talo na kayo. Basahin mo. Kaya nga po, babasahin ko. Basahin mo. Pero, pag nabasa ko, aaminin nyo, talo na kayo. Talata ang basahin mo. Pakibasa. Hindi talata. Testimonyal ng tao ang kanyang babasahin. Pag may Hindi nabasa- talata. Testimonyal. Sandali na po. Hindi talata. Testimonyal. Oh, basahin mo. May mababasa. Basahin mo. Sandali. Kasi po ganito, ha? Sige, basahin mo. Bago basahin. Sige Sandali. po. Sandali po, sandali. Basahin mo. Sandali. Testimonyal ito, hindi talata. Meron. Ano po? Ito, talata. Kaya lang, pag binasa ko, aaminin mo, talo ka na. Talo. Basahin mo. Ito po, ha? Ito. Basahin mo. Ito, ha? Sandali, ha? Babasahin ko lang yung saruli natin. Yun ang kondisyon ko, Ginoong Moderator. Pag nabasa ko, aminin niya, talo na siya. Ibigay mo ang talata. Ang moderator ay hindi magpapasya kung sino ang natalo sa pag-uusap na magkabilang panig, kundi ang bayan nakikinig. Kaya huwag niyo na pong tanongin, brother, kung aamin siya natalo siya o hindi. Nasa po mga Kristiyano nakikinig na po yun. Kaya po, Dito po sa... Dito sige. kasi sa kasunduan, Basahin mo. Ang dami mong moderator ay seremonya. hindi nagpapasya kung sino ang natalo. So, moderator lang ang hindi magpapasya kung sino talo. Pero, kami, pwede. Ako, pwede. Karapatan ko yun. It's my right. Basahin mo. Sa pag may nabasa akong Ginoong Peryon, aaminin nyo, tapos na, talo na kayo. Basahin mo. Pag nabasa ko, Basahin mo. pag nabasa ko, Sige, basahin mo. Basahin mo. Wala kang mabasa. Wala yan. Oh, Pareho. Oh, basa. babasahin ko. Walang mabasa. Pero aminin niya, talo siya pag nabasa ko. Okay na. Parehong libro ito, palit tayo. Ito ang basahin mo. Pareho. May notes. May notes. Hindi. May explanation. Manloloko! May notes. Ginoong Moderator. Manloloko. Ito. Ang Hindi sabi, talata ang babasahin. ang tanong, Manloloko sa Batista! Manloloko! Hindi talata. ang tanong, Notes. Walang mabasa. Walang mabasa. Mga kapwa Kristiyano! Pwede hong hinihiling po namin. hindi ba sa lahat po. notes? meron akong mababasa talaga. Yung aming Bible at kanya pareho. Hindi, babasahin nyo ngayon yung topic ko. Babasahin nyo yung topic sir. Ay, babasahin. Pinakita ko na po sa moderator yung babasahin. Sige po. Sandali lang po. Pinakita lang niya. Pero hindi totoo yun. Sino po yun? Sinong... Wala hong gagamit ng ibang mikropono. Sinasabihan ho namin. Pwede ho Inaawa namin to. palabasin dito. Wag ho natin gagamitin yung ibang mikropono. Dito lamang po yun. Okay? Ang sa amin ho, hindi ho maganda nangyayari unang-una sa inyong mga audience. Ano po? Hindi na ho maganda action ninyo. Hindi na maganda ina-acto ninyo. Hindi po ganyan ang isang tunay na Kristiyano, mga kasama. Una po, meron po tayong ruling. Ayaw po namin magpalabas ng kahit sino man sa inyo. Huwag niyo po kami pilitin
na palabasin ang mga magugulo at hindi sumusunod. Hayaan nyo na lang na dito medyo magulo sa harap. Pero kayo dyan, makinig kayo at kung ano sila tingin ninyo tama, yun yung palakpakan ninyo na maayos. Kaya po mga kasama, konting hinahon lang po. Inaayos po namin di sa taas. Ano po? Okay. Mayroon po tayong 30 minuto na break. 30 minuto lamang po. Pagkatapos po noon, balik po ulit tayo sa debate, sa pangalawang yugto po. 1:45 ang balik natin. Resume. Sige po, 1:45.